Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong Basic Education Report 2024 na isinagawa diyan po sa Sofitel Philippines kahapon po sa ating bansa, na kung saan nagbigay ulat po, nag-report po ang inyong DepEd Secretary Sara Tamilmil Duterte. So hindi na po natin aalamin pa yung kanyang sinabing talumpati, but what I want you to focus on ay ito pong speech ng ating Pangulong Marcos. Maraming balita po diyan, meron po tayong mga nakuhang article dito, tulad dito sa ABS-CBN News. Marcos tells DepEd build schools faster, buy more books. Yan po yung kanyang instruction. At dito rin po sa Politico, sabi dito, Marcos praises candid, quite compelling BER o yung Basic Education Report 2024, tells Sara to carry on. And also, dun din sa konting sinabi ng inyong DepEd Secretary sa Manila Bulletin, BER 2024, BP Duterte puts spotlight on teachers' overload pay, calamity fund, service credits. So yan po yung mga nakuha nating article. Ang dami po niyan, pero ang gusto ko pong ating pagbigyan ng pansin ay itong talumpati ng Pangulo. Tinry ko pong i-download yung video mula sa PCO, pero ibang file format po So nakakita naman ako ng transcript nung kanyang talumpati. So maganda, basahin ko na lang dito, basahin natin sabay-sabay yung nilalaman ng talumpati na yan. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, nais ko lang pong magpasalamat at magbigay shoutout sa ating mga channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagbibigay ng super thanks, super stickers, and super chats. Nandun po yung inyong info sa ating community kasi chinecheck ko po yan palagi. Ayoko lang namang i-shoutout kayo dito na andun po kayo sa ating community ng Simply Talkies Vlog. Select nyo lang po yung community tab, makikita na po kung at least mabigyan pugay po kayo, magpasalamat po tayo sa inyong mga pa-blessings. At ganoon na rin po sa ating mga bashers. May God bless you all. So, ituloy natin mga kababayan. Unahin natin itong sinabi dito sa Manila Bulletin. Hindi na natin kukunin lahat yung speech ng inyong BP Sara DepEd Secretary Tamilmil Duterte. Hindi naman siya Tamilmil dito, at least nagbigay siya ng report. Parang ito nga po yung nabanggit ng ating Pangulo na, okay, reporting time. Parang sa eskwela, di ba? Nag-aaral kayo, ikaw na, asan na yung presentation mo? Nung panahon namin, puro, Manila paper. Wala pa yung mga Microsoft presentation yayamanin ka na pag madala kang projector. Noon, nire-renta pa yung projector, kaya puro Manila, yung kulay brown na papel, doon sinusulat. Kailangan maganda sulat mo. Ako, ang sulat ko, kinahig ng manok Di po ba? Yan. Sara Tamilmil, it's your time to do the reporting. Okay, the whole nation is watching what you have done and your future plans for the Department of Education. Pangkalahatan po yan sa mga guro, sa mga mag-aaral, sa mga administrators. So eto po, BER 2024, BP Duterte puts spotlight on teachers' overload pay, calamity fund, and service credit. BP and DepEd Secretary Sara Duterte on Thursday, January 25th, announced the establishment of calamity fund for public school teachers to provide them with immediate financial assistance during disaster situation, which is a very good point. Dito, bibigyan pugay natin siya, ipipraise natin siya as long as her department is doing a good job in terms of the welfare
of both yung nasasakupan nila, no? Yung binanggit natin kanina. The teachers, the students, and the administrations. Okay, maganda yan. Calamity fund kasi mostly, di ba? Kung may bagyo, may baha, may lindol, may pag-landslide, lahat po ng kalamidad na abutan natin. Minsan, mga guro, mamaya no work, no pay. Di po ba? O may nangyari sa kanila. So maganda ito. Aside doon sa mga iba pang pwedeng makuhanan nila ng tulong. Maganda yan. Pero ang tanong dito, how they will fund this one? Baka kukunin na naman ito sa salary deduction or what? So malalaman natin yan. Duterte made this announcement during that BER 2024 report. So quote, sa ating mahal na mga guro at mga kawani, hindi po kami titigil sa paghahanap ng mga paraan at paglalatag ng mga pulisiya upang tugunan ang mga issue ukol sa net take-home pay ninyo. Ay maganda po yan. No? As much possible, no? Kailangan meron ding maiuwing malaking take-home pay ang mga guro. Di po ba? Yung sa mga sa mga kabataan, yung take-home pay, yung tinatawag na net pay, yan na yung perang maiuwi mo o mapupunta sa'yo after na ikaw ay kaltasahan ng lahat. Kaltasan ka ng tax, kaltasan ka ng mga personal deductions. What are the personal deductions? Baka may loan ka. O meron kang mga pag-ibig. Kung nasa union ka o whatever, may utang ka. Yan. Yung taxes, kasama na dyan, yung inyong governmental taxes. Naman. Okay? Nako, sinisipon ako mga kababayan. Ang lamig na naman, no? Okay? We will be establishing a calamity fund that will provide immediate financial assistance to our teachers and personnel in times of disaster. However, the official who understands the financial burden caused by medical emergencies. Thus, we will also propose and fervently, talagang the word fervently, meaning hindi pababayaan. Okay? Move for the amendment of an administrative order that will allow us to finally provide health insurance for our teachers and non-teaching personnel. Ay naku, wala bang mga health insurance ito? Kawawa naman ito, no? Dapat ang gawin nyo dyan, kung nasa unyong kayo, pwedeng sila mag-provide ng health insurance dyan, kakaltasin na lang sa inyo. Yung parang dito po, no, sa mga trabahador dito. Okay? Currently, public school teachers have access to personal accident insurance policy, which was launched in partnership with the GSIS, o yung Government Service Insurance System. The Vice President earlier reported that the said insurance policy has a coverage of up to 100,000 pesos for accidental death or dismemberment. Alam niyo po yung dismemberment? Kung merong yung naputulang po kayo. Meron po yan dito yung ADI insurance, accidental and dismemberment, yung may naputol po sa inyo na hindi naman ninyo sinasadya, of up to 30,000 pesos per year for medical reimbursement due to injuries sustained in accidents. Ayan. DepEd is also set to issue its policy on teaching overload pay. Teaching overload pay? Because we want to ensure that our teachers are rightfully compensated for hours of actual classroom teaching beyond the 6-hour limit provided under the Magna Carta for teachers. Oh, yun nga yan. Kung sa akin lang po mga kababayan, baka itong mga teachers natin salaried employee. Yung salaried employee, you have a set, yung set na yung sahod mo per month. O depende po yan bi-weekly or monthly. Kung sinabing 30,000 ng sahod mo per month, tanungin mo dyan, yung bang 30,000 net ko na? Pag hindi pa, magkano take home pay ko? Siyempre sabi mo, 20,000. 10,000 yung mga deductions. Now, ang tinatawag na overload pay kasi, di ba, sobra-sobra sa oras ang pinapatrabaho sa'yo. Yun ang medyo disadvantage ng salaried. Kasi you can work 6 hours, you can work less than 6 hours, or you can work more than the set hours you are supposed to work. Sa kaya sabi diyan, yung
hours limit lang nila is 6 hours. Paano kung pinagtrabaho ng more than 6 hours? Walang bayad yun. Kaya nga kasi hindi sila per ora. Pag per ora ka, ayun, meron kang overtime, meron kang double time, may night differential ka. Pero pag salaried employee ka, you can have an undertime, the right time, or overtime, pero yung overtime mo, walang bayad kasi you are a salaried. Fix yung salary mo. Yun po yung pagkakaintindi ko. Kaya ito, maganda, napansin po yan ng mga taga-DepEd, okay, we have to do something up. Kasi umiiyak din ang mga guro. Kawawa mga guro talaga. Mababa talaga sahod. Hindi lang ang mga guro. Dapat mag-report din ang DOH. Dapat meron kayong DOHR 2024, Department of Health Report for 2024. Ganyan, ipresenta nyo yung nagawa nyo, yung mga gagawin ninyong plano nyo na gusto nyong ipatupad para sa mga frontliners. Ganon din sa ating mga bumbero, sa ating mga kapulisan. Dapat meron kayong ganyan, pinapakita nyo. No, kasi yan po ang mga mahalaga eh. Education, medical, and public order, yung safety natin. Bumbero, police, or mga kasundaluhan. Yun, di po ba? Yun ang nakikita kong basic, di po ba? Tama, mali. Duterte announced as well plans to give teachers overload and overtime pay because non-teaching tasks performed outside regular working hours are only compensated with service credits. Ay, ano yung service credits para sa mga pension? Ganon, sa retirement, di ba? Okay? O di kaya, depende yan sa civil service kung ano po yung definition nila dyan, no? She said the agency will include overtime pay in its proposed budget for the next budget cycle, 2025, and will increase the current 15-day service credit up to at least 30 days. Okay, so sana mapatupad. This is all for the benefits of teachers and non-teaching personnel. Who are they? The administrators, no? Yung mga, kung ano man yung mga non-teaching personnel dyan sa public schools. Okay, napakaganda niyan, no? Ako masasabi ko dyan, very good. Maganda ginagawa eh. Maganda ang plano. The question is, the implementation. Sana wala na yung bureaucratic, politicking. It's for the sake of our teachers, no? Kasi umiiyak ang mga yan. It's for the sake of the school administrators kasi umiiyak din sila. Minsan yan, nangungutang pa ang mga yan. Minsan yung mga teachers, sila pa ang bumibili ng mga gamit nila para sa mga bata. Kasi kulang na kulang. Even though na malaki talaga, number 1 ang DepEd sa budget every year yan. The only problem is gaano kalaki ang education natin sa buong bansa. Yan ang pinakamalaki. Di po ba? Dami yatang mga youth of tomorrow natin. Particularly sa public schools. Yan. Kasi ang private, nagbabayad naman sila dyan. They can afford it, di ba? Quote, DepEd is also aware of the concerns regarding the Continuing Professional Development or CPD, the official said, sharing that is working with the Professional Regulation Commission for the streamlining of the accreditation process for all DepEd, National Educators Academy of the Philippines, professional development programs across all governance level. With this, our teachers will not have to absorb additional financial burden for CPD units. She added, referring to the required credit units acquired from professional participation to educational learning activities that enhance their competencies. CPD units are required for the renewal of professional licenses such as teaching. Yung sinasabing CPD dito, yung credits, Continuing Professional Development. For example, yung aking pong misis, pharmacist, licensed pharmacist sa California. Ano po yan? Every 2 years, nire-renew nila yung kanilang lisensya. Every 2 years. Hindi po every year yan. So, they will have time yung para makapag-aral at makapag-ipon ng pambayad. Ang mahal po ng renewal fee. Pero, yung units na sinasabi dito, kailangan mong ma-earn yun. By how? By continuing education, nagbabasa ka ng topic na up-to-date, na yung topic na binabasa mo ay hindi pa siya expired. Kasi yung after na mabasa mo yung topic na yun, meron kang magkuha ka ng test, may corresponding units.
Minsan yung nakikita ko kasi, natulungan ko misis ko niyan, pag malapit na siyang mag-renew, kukuha na ako ng mga yung mga pinapadala ditong mga materials para may mga CE kasi tawag doon, CE, Continuing Education. May mga units yun, 1.5, 2, pinakamataas na yung 2.5. Minsan sa trabaho niya, merong mga ganon, magbabasa siya, iti-take niya, depende na kung ilang units yun, no? Kailangan dito, hindi lang po ako updated, if I can remember, 30 units. You have to gather 30 units. Kailangan maipasa mo yung exam. 10 questions every topic. 1.5. Kung puro 1.5 yung naipapasa mo, kunwari, 10 questions, kailangan makakuha ka ng 8 out of 10. Beyond that is failed. Wala ka makukuhang units. So 1.5 o ilang topic ang kailangan mong basahin at i-take. Ganun po. 15 sigurong ganon. Tama po ba? No? Hindi ko po alam kasi. Kung 10, 15. 20. Mga ganon. 20 na examen na tagwa 1.5. 20 topics yun. Ako, ang tagal po nun. It takes about a month bago Pag nakuha mo na yon, naka-certify po yan. Naka-online yan. Nakadirekta yan sa Board of Pharmacy dito sa California. Alam po nila yan, mabiverify nila yan kasi meron kang pharmacy numbers doon, yung sayo, no? Alam nila yung parang student ID mo, ganon. Tapos sabay bayad ka. The last time I remember, 300 something, yan laki-laki nun. Pero at least yun, extend ka na naman ng another 2 years. So ganito po yun. Di ba naalala nyo si Trillanes? Ganyang pinagawa niya. Pero dito, sana may mga ganyan, yung mga seminars, di ba, nagpa-seminar ang DepEd, umaten yung teacher. So sabi nyo, meron itong corresponding continuing education units. That is very good. And then, mag-set kayo, no, tulad sa CHED o whatever yung professional teachers, yung nagsicertify ng mga licensure o ilang units ang kailangan mong niyang ma-reach bago nyo i-extend yung kanyang license. Ganon. O sabihin nyo, 25 units. Okay yan. Hanggang ilang taon. O sabihin na natin, every 2 years, renew kayo. Ganito ang bayad. Ngayon, ang gawin ng DepEd, no, makipagtulungan dun sa licensure. Huwag nyo namang masyadong bigatan yung bayad. 25 units o 20 units of continuing education, okay yan. Pero yung bayad ang mahal. Kaya nga, di ba, yung mga paano mo kukunin yung continuing education is to DepEd. Mag-ano kayo? Seminars, maggawa kayo ng mga yung materials para po kung libre, hindi na magbabayad yung mga teachers, yung mga professionals kasi burden din yan. No? Dito nga, kung ano-ano lang yung sa trabaho ni Mrs. Siyempre, pharmacist yan, daming nagpapadala ng materials dito. Pero yung iba po, pag iti-take mo na yung exam, you have to pay a certain fee. O minsan merong $5, o sige. Minsan magpapa-member ka nga para libre na yung mga examen O, ganun lang po. So napakaganda nito, no, na plano po, no, yung overload pay, no, calamity fund at saka yung service credits para kung sakaling mag-renew sila, kung meron mang ganon, tulad nung sinasabi ni Trillanes, to renew your license, at least hindi ka na mahirapan sa mga units na kukunin mo. Di po ba? At dun sa service units din na yung, halimbawa, retirement mo pupunta o early retirement. Di ba? Mayroon ka ng mga hours. Napakaganda niyan. No? Natin, bigyan natin sila ng credits. Hindi naman tayo yung masyadong puro na lang batiko sa inyong DepEd, no? Give them a benefit of the doubt. Hopefully, mag-materialize ito. And remember, magpapadagdag na naman yan ng budget next year. Narinig nyo, di ba? Okay. So, dito, sa balita naman ng politiko, sabi lang dyan, Marcos praises candid, quiet, compelling, candid, quiet, hindi quiet, quite compelling BER 2024 tells BP Sara to carry on. Carry on. So, ano ibig sabihin yan, no? The President is still trusting
the DepEd Secretary Sara Tamilmil Duterte. Despite of all these noises, despite of this nuisance na ganito, inaaway ang pamalaang Marcos, may mga rumors of destabilization, no? May mga naririnig na hindi magandang report sa DepEd. Those are just rumors. Remember, our president is hindi yung nagpapaniwala sa mga chismis na tulad na dulot nito. Ang napapaniwala lang nitong si Hitad ay yung mga katulad niyang burak ang utak. So tignan nyo ha, candid, quite compelling BER 2024. Ano po ang sabi niya dito? Ha? Saan na natin babasahin yung maiksi yung speech ng presidente? Anong sabi niya? Padayon. Padayon. Yung instruction niya. O, sige, ano ibig sabihin ng padayon, padayon, padayon? O sa Bisaya? O kung anong lingwahe ito? Ha? Carry on. Move on. Yung suporta ng Pangulo sa kanyang DepEd, no, 100%. Now the question is, ganun din po ba ang suporta ng BP DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos? Tama, mali, di ba? So, nakita nyo, no, the president is not looking on the person itself. He's not listening to the rumors. No? Kasi presidente ito eh. He have to weigh. He have to analyze. Eh nakita niya maganda naman ang programa ng DepEd. Why not? 'Di ba? At also, they need guidance. Alam mo namang binabangon pa lang yung DepEd. Sige, tulungan natin si Sara Tamilmil dyan sa DepEd because it's the future of our nation. The youth. Di po ba? O ano sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Why not help them? Why not uplift the status of basic education? Yung DepEd na yan. Ganun ang ginagawa ng Pangulo eh. Walang masamang tinapay eh. Pagdating dyan eh. Di po ba? Ang ginagawa lang ng Pangulo is encouraging them positively. Carry on. I like what you are doing. Yan ang sign ng good leader. A quality of a good leader. Sana ganyan din ang inyong BP Tamilmil, no? Talagang naisisingit yung Tamilmil, no? Pasensya naman, no? Doon sa mga anti-Sara dito, tinitignan natin yung report nila sa DepEd. Kung wala po kayo nakikitang pagbabago o sasabihin nyo wala naman kaming nakikita, therefore, nagsisinungaling ito at pinagtatakpan ng Pangulo. Ako po, kung ano po yung sinasabi ng Pangulo, susuportahan ko po yan. Right now, he is throwing his 100% support to the DepEd Secretary and to the Department of Education. So, kung matutulungan natin, para sa mga bata naman ito, no? Kung ano man yung galit nyo kay Sara, huwag nyo pong idama yung DepEd. Ayun lang po yung pakiusap ko. Look at it on a positive side of the fence. Wag muna kayong maglinger doon sa negative side. So dito ang sabi ng Pangulo, candid, quite compelling. And the simple instruction is padayon, padayon, padayon. Meaning, carry on, move on. But while you're moving on, you have to accomplish what you have outlaid. O yung nilay down mo dyan. Diba? Tama, mali. Okay? O, ano ba yung sinasabi natin dito? Tapos, pagdating dito, no, basahin na natin yung speech niya. Sorry na, dami kasing article, no? May isa pa tayong article sanang babasahin, pero I want to magpunta na tayo dito sa yung titingnan lang natin yung speech niya, no? Oh, ang sabi dito, kunin na natin tong sa simula dito sa port. Today, we are for the annual ritual that millions of our children, school children undergo. Yung ritual, ha? To read our school report card. Di ba? Pag natapos yung school year, di ba binibigyan kayo ng report card? Ay, line of 9, ayos. Pero pag nakakita ng palakol, ay, line of 7. Ano yan? 75. Sang awa. Ako naranasan ko yan eh. Hindi ako nakatanggap ng report card.
nung first grade ako. Kasi saling pusa lang daw ako. Maaga ako nag-grade 1. 6 years old lang ako nung nagsimula yung school year. Kaya sabi sa akin, wala, saling pusa ka lang. Yung ganun. Kaya 2 beses ako nag-grade 1. Galit na galit yung tatay ko nung saling pusa lang ako. Sabi ng tatay ko, lang ya kayo, bakit nyo pa pinapasok? Sana nilagay ko na lang doon sa ibang sa kindergarten. O, di ba? That is how education is improved. Whether it's for one individual or for an entire race, to take stock of where we are, to find feats worth celebrating, and identify flaws that must be corrected. Correct, di ba? Halimbawa, dun sa report card mo, lahat line of 9, except sa PE. PE? Bakit ka line of 7? Ayoko pong magtatakbo eh. Natamad po ako eh. O di kaya, line of 9 lahat. No? Yung mga iba, pagdating sa science, bokya. Bakit? 85 lang. Hindi ko trip ang science eh. Ganda ng grade mo ulit. O bakit ano nangyari sa math? Hindi ko 40 ang math eh. Di ba ganun eh? Doon yung sinasabi niya, yung flaws na ma-identify that can be corrected. It is not just learners in classrooms who must be graded. It is also the educational system that we must assess as well. Correct. In fact, we should hold ourselves to a higher standard than those that we set for our children. We should give ourselves assignments harder than what we ask our learners to submit. Naku, hirap nun. Ano kaya yun? Ano yan? Ano yan, presidente? Calculus? Parang yung anak ko, no, isang gabi, tulungan mo nga ako dito sa mga cosine, sine, tangent. Ako, hindi ko na naalala eh. Yung pala nung nakita ko, triangle pala yun. Oh, okay. O, alala ko na yan. Asan yung, anong hinahanap mo? Nahanap ko yung adjacent. Okay, what's the rule? Ikaw ganon. May value ba yung opposite and hypotenuse? Ano yung angle mo? Madali naman maintindihan kaagad pag yung triangle na andun yung dito sa baba, yung opposite and adjacent, nandun yung 90 degree. Ganon. O sige, gawa mo na. Ano ang rule ng cosine? Ano ang rule ng tangent, cotangent, sine? O di ba? It is also the educational system that we must assess. Ayan din yung higher, holds ourselves to a higher standard than those that we set for our children. Tapos pati harder assignment, wag naman, Pangulo, nakakabobo na. We must submit ourselves to a tougher diagnostic tool so we can use the results to make lessons plans that will help us meet our greatest obligation to our youth, to our people, to mold them into critical thinkers. Oh! May mga vloggers and viewers na hindi critical thinkers. Lalo na yung mga viewers na hindi na nag-iisip, puro na lang panood. Kanino? Kay Hitad. Kung ano lang yung sinabi, totoo ba yan? May ebidensya ba yan? Ito yung mga hindi critical thinkers. Ano tawag dyan sa mga yan? Critically ill. Bakit critically ill? Critically ill. Ill-minded. Mga ill manners. 'Di ba? Yung kanilang pinanunood si Hitad, kung murahin yung first couple, wagas. Kung magsalita ang laswa. Kino-connect lang yung picture at video, masamang tao ka na. 'Di ba? Hindi sila critically yung critical thinkers, kundi critically ill manners, critical ill-minded. Into problem solvers, wala. Wala. Hindi sila problem solvers. Ano yon? Takers sila. Takers. And then, pag nagbigay sila, negativity. Very pessimistic. Ayan yan. And brave visionaries, they don't have visions. Why? They are blinded. Nakakatawa to. Natatawa ako dito na i-relate natin dito sa buwakang inan to. Ang tanong dito kasi, itong mga to,
Naturuan naman sa eskwela. Pero salat. Salat ang kanilang utak. Kasi on the right side of their brain, nothing is left. On the left side of their brain, nothing is right. So therefore, what are they? Idiots. Pasensya naman, no? Eto pa. And to ensure that they willed, Hindi yield willed. Ano ba yung willed? They are holding. Pag sinabi mong yield, nilabas. Iba po Diba? W That they willed, the skills, meaning they possess, that will allow them to succeed in the future. Tingnan nyo yung speech niyan. Ano naman yung iwi-willed? Ano ang dala-dala ng mga ill-mannered? Mga ill-mannered, sabi ko kanina, critically ill-mannered, idiots. Yung mga empty half glass full, wala silang ma-wield. Pag wala kang ma-wield, wala kang ma-yield. If you don't possess anything, you cannot be a good contributor. You cannot yield anything. Parang tinanong kang question. Napakaganda lang, napaka-simple lang nung tanong. Kaso, na brain part ka. Wala kang may sagot kasi ano naman ng utak mo? Wala Kaya nga di ba sabi, on the right side, nothing is left. Wala. Yan yung mga nanonood at naniniwala dito. Ill-mannered, not problem solvers, but problem givers. And brave visionary, no, they are blinded. And they cannot wield and yield any skills because they are skillsless. Anak ng show. I am happy, tingnan nyo happy ang Pangulo. I am happy to note that this report, the Basic Education Report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. Correct! Ayan ang pananaw ng Pangulo, kaya huwag na kayong magalit. Sabi ko naman sa inyo, kung ano ang sabi ng Pangulo, mag-agree ako. Kasi I want to also the Department of Education to succeed. Not for the benefit of your VP Sara Tamilmil Duterte, but for the benefit of that department, for the benefit of the education of our youth, and for the benefit of our fellow Filipinos who are the educators and non-educators alike. Pag nag-succeed iyang Department of Education, okay, give credit to this. But it's not her alone. It's the whole system. It should be congratulated. Sa pumumuno niya, okay, nagbago. Bakit magiging successful ba siya kung walang mga nakapalibot sa kanyang mga magagaling, mga visionaries, mga critical thinkers, mga problem solvers? Di ba? Parang kay Pangulo din. Hindi magiging successful ang Ninong BBM if he will not surround himself with those able, bright, mga helpers. Di po ba? Yan. Ako binabati ko ng Pangulo. So, certainly, milestones achieved so far deserve our congratulations. Tingnan niyo yung Pangulo. No? He doesn't look on the negative side. Anong ginagawa niya dito? Sasabi niya, Sara Duterte, I'm still your BFF at susuportahan kita because I put you there, I believe you. So therefore, don't think of resigning. Kumbaga, ganun ang gustong iparating ng Pangulo by the term congratulations. Meaning, you have to stay there, stay put there, and move forward with this Department of Education with your helm. Wala tayong magagawa. Nagsalita ang Pangulo di ba? Dagang salamat, Vice President Inday Sara, for your stewardship of the biggest agency with the largest constituency and I will say most difficult mandate. Mahirap po talaga magturo.
Ako napunta ako sa education, ng hirap po talaga. Hindi lang yung i-wield mo yung utak, yung pagkatao ng isang bata, kailangan mo rin malaman yung kanilang lahat ng problema. Kaya nga sabi ko, punta na lang kayo ng bumakit na nga lang kayo doon kay Miss yung psychologist, doon kayo. Ang hirap eh. Di mo ba? Minsan pupunta ka ng magulang, lola at lolo, kakausapin ka, Diyos mio, ang hirap po. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, naging educator ako, naging head din ako ng department. Ang hirap talaga, mga kababayan. Doon ka talaga makakalbo o tutupuan ka agad ng puting buhok. Dahil sasaluhin mo, magiging vacuum ka. Hindi lang mga bata, pati yung mga tauhan mo. Sir, di ako makapasok. Bakit? Yung anak ko ganito, yung misis ko ganito. Sir, baha sa amin na gano'n. Minsan yung instructor, yung professor, sir, di ako makapasok. Part-timer, nag-overtime ako. Ang show off. Di mo ba? Ang dami po talaga. Okay, ano ito? It is not easy to reboot a system with millions of moving parts that are all closely interconnected, in which the failure of one part leads to the entire ecosystem failing. As your report has shown, the building blocks of a modern, responsive educational system have now been laid. Wow! Yun na nakita ng Pangulo, ha? It is something we have waited for many, many, many years. At this juncture in our transformational journey, my instruction is simply this. Padayon, padayon, padayon. Move on, carry on. O, yun ang sabi. We are decongesting the curriculum with the focus of the development of foundational skills. I am happy that the DepEd is piloting a new K-10 curriculum in 35 schools across the regions. Uy, mukhang tatanggalin na yung K-12, no? So may pilot na pala ng K-10 sa 35 schools. Di po ba? So, yan daw pong presentation nila ginawa sa PowerPoint. Matagal na po yan. Yung Catch-up Fridays naman, maganda rin daw po, no? Maganda rin yan, yung Catch-up Fridays, no? Yung mga batang behind, yan. Mag-tutorial kayo dyan, magbasa kayo dyan, mag-math kayo dyan, no? Kung saan kayo mahina, yun. Oh. And amidst the rising sea of Nobel educational theories, as one stood the test of time, nasa pagbabasa ang pag-asa, nasa pagbibilang ang magandang kinabukasan. The classic three arts, reading, writing, and arithmetic. Correct. Correct. Not only are they starting blocks in the journey knowledge, they also set the velocity and volume of what can be learned later in life. Correct. No? Hindi po masama na i-encourage natin ang ating mga anak na do well in school. No? Yung bang, wag mo namang sobrang pilitin. No? Na parang napipersa yung bata. Kung may oras ng paglalaro, merong oras ng me time or recess, let them be. But don't forget that education is necessity. Basic foundation yan. No? Sabi nga natin, ang mapapamana ko lang sa anak ko is edukasyon. Kasi from there, they will mold themselves kung ano yung natutunan nila in and out of the house, in and out of the schools. No? At depende na rin po yan kung sino yung nagga-guide sa kanila. At sino ang nag-a-advise sa kanila. No? As a parent, just like me, no? Sa amin natin palagi, do well in school, yung yung hanggang sa abot ng iyong makakaya, don't give up, don't be frustrated, no? Keep trying. Seek help. Huwag mahiyang magtanong. Kaya nga sabi nila, it is better to ask question than to commit a blunder. Mas maganda nang magtanong ka pag hindi mo alam, kaysa naman magkamali-mali ka, madisgrasya pa. Diba? Hindi nakakahiyang magtanong. Ang nakakahiyang magtanong, alam mo naman yung gagawin mo, pero tinatanong mo pa, nakakahiya naman talaga yun. Pero pag talagang hindi mo alam ang gagawin mo at ginagawa mo, huwag kang magmaang-maangang kasi baka mapunta pa yan sa disgrasya. Ayun yun. Yung it's better to ask a question pag hindi mo alam than to commit a blunder. Di po ba? Ayun ang sabi nila dito. Kaya ako sa trabaho, pag di ko to alam, naguguluhan ako. Hindi ako magkukunwari. Makapalang mukha ako magtanong.
Bakit? Ay, hindi ko talaga alam. O kung sasabihin mo sa akin, yung tamang proseso, hindi na kita tatanungin, di ba? Hindi pa ulit-ulit. Ay pa dito. We cannot continue developing learners who can barely read or write. Hindi ito pasa load na bahala ng susunod na grado na ayusin ang kakulangan ng pinagmulan. Correct. I am happy that while we await the congressional rewrite of the procurement law, the DepEd has awarded projects worth 11.7 billion pesos. We should accelerate the building of more classrooms, laboratories, and schools. So ayan sinabi ng Pangulo yan we should accelerate the building. Kasi kailangang unahin itong yung congressional rewrite of procurement law. Kailangan yan. Oy, kayo diyan sa Kongreso, tingnan nyo yan, no? Kung gusto natin asikasuhin ang ating mga mag-aaral, ang ating mga guro at non-teaching personnels, tulungan nyo ang DepEd. As you build and repair classrooms, let us be mindful that storms and earthquakes are not getting any less frequent and neither are they getting any weaker. That is why we are putting more emphasis on the quality of schools that we build. Nagbabago na ang panahon, kaya kailangan na rin magbago ang ating pamaraan ng construction, hindi lang sa mga paaralan kung hindi sa lahat ng proyektong infrastruktura. As for this, I would like to make a special mention to the World Bank and the Asian Development Bank for their aid in boosting our schools' resilience to disaster. Oy, may katulong pala tayo. World Bank saka ADB. Money. But it's not only building that must carry on. Do not delay science, books, furnitures, other pedagogical tools. Pedagogical, no? Anong ibig sabihin ng pedagogical? Kayo na nga bahalang mag-research niyan. Must be stickered with, please expedite reminders. Binabanggit pa dito yung Wi-Fi. Kayo dyan ICT, no? Wi-Fi. Modern technology na tayo. Sabi niya dito, the road to the future is rendered in Digimap. One of the guides that there calls for Wi-Fi services to expand beyond the present 7 in 10 schools. We must do it. Doon sa mga nagdududa, ang babala nila, baka madaming classroom, baka hindi kaya ng budget. My standard response to those who clip our wings with their fear is this. Ito daw ang response ng Pangulo diyan sa mga nega nyo, We use the mandate of the people to achieve the grand. Yung grand, malaki, ambisyoso, not to waste on the petty. Yan, yung mga petty. Alam niyo yung mga nakakaawa, mga walang kwentang issue. Tulad ng pulboron, ganyan. Yung Sika Eric, ganyan. Yung mga open the books ninyo, mga petty yan Mga walang resibo yan. Wag daw kayo doon tumuon, kundi tulungan nyo ang gobyernong ito, lalo na yung idol nyong DepEd at BP. Wag na kayong magtuon sa mga petty, mga nakakaawa, useless na issues, but you rather go to the achieve, no? Yung ma-achieve yung grand stage, no? Yung goal ng pamalang ito, to what? Mabigyan ng magandang education ang mga kabataan. Matugunan ang pangangailangang pang-edukasyon ng ating mga kabataan, ganun din ang mga guro at mga teaching personnels. Kasi pag ito umunlad, sunod-sunod na yan, yung health, yung kapulisan, peace and order, ano pa? Ano pa gusto nyo? Baka may lumilipad ng kotse dyan. Sabi niya pa dito, we go big or we go home. What do you want? Parang narinig ko na yan, no? We go big or we go home. Meaning, we have to advance no matter what. So, anong gagawin nyo to advance no matter what? You have to set your focus on the goal. And what is the goal? To be grand. Ibig sabihin ng grand, nandun na lahat. Ma-achieve mo yung plano mo para sa mga kabataang ito, sa mga gurong ito na inilayout kanina nung Department of Education. Yung mga kanilang insurance, yung overload pay, yung service units nila, at kung ano-ano pa na nais gawin ng Department of Education. Di po ba? Ang ganda nito, speech na ito mga kababayan. Ilagay ko yung link. Ang dami po
Hindi ko na babasahin lahat, no. Kung gusto nyo po, kayo na lang po ang magbasa o di kaya panoorin nyo yung speech ng Pangulo sa Presidential Communications Office official Facebook page o dun sa RTBM Facebook page, yung official page po nila. Pero yung link po nitong speech, ilalagay po natin dyan sa description para pag ni-click ninyo, mabasa nyo na po, no? Ang ganda po, ang galing ng speechwriter ng Pangulo, no, nakakabilib. Saka makakuha kayo ng mga words na you have to use si Miriam, no, si Manang Miriam, no, magagamit ninyo. So dito lang po sa balita ng ABS-CBN, nabasa natin yan kanina. Marcos tells DepEd build school faster, buy more books. Kasi i-encourage nyo ang mga anak ninyo na as much possible read books. Marami silang matututunan diyan. Makaka-pick up sila ng mga phrases or words na, ay, ano ito? Ay, ganito. Ay, ganyan. Diba? Oh. So, meron pa yung ng DepEd, yung matatag, no? Yung matatag program nila, no? Kung ano man po yung matatag program na yan, bahala na si BP Sara Tamilmil dyan, no? Pero ang pinapakita natin sa inyo, ang gusto natin ipakita sa inyo is that the Basic Education Report 2024 by DepEd is highly praised by our President. So yan po, no, mga kababayan, may tumawag na naman. hindi talaga ako makaligtas pag nagbablog ako, laging may tumatawag. Even na doon sa loob ng kotse, doon sa ating isang channel, meron pa rin tumatawag sa akin. Pero hindi man yata ako, ano. So yan po, no, ulitin ko lang, no. Yung report na yan ng DepEd is very promising. And our President give accolades or praise to the report. Ang sabi niya nga lang, padayon, or carry on, or move on. Excited ang Pangulo, no, na makita pa kung ano yung sa next year. Kung itong mga planong ito na inilabas ng DepEd, no, magampanan, walang problema. We will give them praise. Kasi, binigyan sila ng accolades ng Pangulo. So, anong gagawin natin? Pahiyain natin sila? Hindi naman. So, give credit to whom it's due. Diba? So, sabi ng Pangulo, move on, carry on. I will say the same thing. No? Aayunan ko po ang Pangulo ko. Wala naman siyang sinabing masama eh. Di po ba? Oh. Meaning, he is still trusting the current DepEd Secretary. No? 100% support and trust. The question is, does the Secretary and the current BP have the same, no, sentiment? Di po ba? Matitingnan natin yan. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.